Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong Lolo Ben, ang inyong kapatid at kaibigan nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Pero kahapon, nagkaroon po ng brownout dito sa lugar ko kaya hindi ako nakapag-video, wala ring internet kaya yun na nga. So absent ako kahapon dahil po sa Typhoon Christine. Alam nyo itong Typhoon Christine noong pang Lunes dumating sa ating area of responsibility at nagdulot ito na grabeng ulan. Wala pa namang hangin nung siya ay dumating sa Samar, puro ulan po hanggat dumating sa may Bicol area. Nung Martes, nagkaroon po ng tuloy-tuloy na ulan at the whole day po at tumuloy din hanggang Miyerkules. At doon po nalaman natin through mga pictures ng yung ating mga responders sa area sa Bicol, ang dami pong baha dahil po dulot ng continuous rain ng 2 araw. Kaya yung mga lugar na matataas, nagkaroon po ng erosion at ayun po, yung mga lahar na galing sa Mount Mayon, bumaba po, dala po ng tubig. At ito po ay nagpunta sa mga lansangan sa kamadaan at maraming nabaon na mga sasakyan. So yun po ang resulta ng nangyaring Typhoon Christine sa may Bicol. At hindi lang po Bicol, umakyat siya sa Quezon, sa Aurora hanggang sa Isabela at nag-cross siya po na papuntang Pangasinan. Pati po yung Cordillera region ay dinaanan niya. Kagabi, nakalampas na siya sa ating area of responsibility at nandun na siya sa South China Sea. Pero merong balita na siya po ay babalik uli. At dahil po sa nangyayaring northeast monsoon dito sa lugar natin, sa bansa natin. Kaya po ang ganoon po, wala na nga siya dito, pero tuloy-tuloy pa rin ang ulan dito sa lugar ko, dito sa may western part ng Luzon. Kahapon at kaninang umaga, napag-alaman na 26 na po ang biktima o namatay dahil po sa bagyong Christine dito po sa Pilipinas. At karamihan po yung mga namatay ay natabunan ng lupa dahil nag-landslide yung kanilang mga lugar kung saan nakatayo yung kanilang bahay at marami din po nalunod dahil po sa ragasan ng tubig na nanggagaling po sa bundok. So maraming haka-haka, maraming mga nababasa natin sa ating mga balita na talaga pong yung 48 hours na tubig na dinulot po ng rainfall ay talagang nagdulot po ng malaking baha at agos ng tubig galing sa bundok. Dahil po sa panawagan ng mga tao sa Bicol at sa mga lugar na nasalanta ng typhoon, nandun na yung mga ating mga responders, nandun na yung Philippine Coast Guard, nandun po yung Armed Forces of the Philippines, at nandun na po yung DSWD na nagbibigay ng tulong at saka mga kinakailangang pagkain ng mga tao. So, alam po nyo, yung national government meron namang kakayahan para tumulong. Pero sana, sa first line of defense, yung ating mga LGU sana ang nandoon para magbigay ng pag-evacuate, pagbigay ng impormasyon, at saka kung ano-ano pa. Alam nyo, ang first defense natin talaga yung mga LGUs kasi nandun sila sa mga lugar kung saan nangyayari ang bagyo. At sila po dapat ang magbigay ng advice at tumulong sa ating mga kababayan. So yun lang po ang first defense po is LGU. Yung LGU po, merong calamity fund yan na handang gamitin. Pero kung yung mayor o governor o kung sino man dyan, barangay captain, walang initiative, walang leadership, wala tayo talagang magagawa dyan. So, yun lang po ang balita ko at kwento ko ngayong araw na ito. Bumalik na ang kuryente, meron ng internet. Kaya ito, tuloy-tuloy na naman ang aking kwento. So, yun lang po ang latest sa balita tungkol sa ako ay
wala namang safe naman ako dito sa lugar ko dahil mataas po yung lugar ko. Kahapon malakas yung ulan at saka yung hangin, pero wala namang apektado dahil okay naman dito. At lumabas nga ako kahapon para alamin kung paano yung daloy ng tubig, kasi ayaw ko na nahihinto yung tubig dito na galing sa matataas na lugar dito sa property. So tinitignan ko palagi yung drainage, kasi yung drainage ko pupunta po sa ilog na malapit dito sa likod ko. So yun lang po ang balita at magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!